Okay, so muli magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng mga sumusubaybay ng Salita ng Buhay. Luzon, Visayas, Mindanao, good morning. Magandang umaga po sa lahat po ng sumusubaybay, maging sa mga iba't ibang mga bansa. Magandang umaga po sa naabot ng programang ito ng Salita ng Buhay. Magandang umaga po sa inyo pong lahat, sa mga kapastoran, to all PIBA pastors, good morning po, and also especially Pastor Joe. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Maraming pong salamat, Pastor Joe, sa pagkakataon na muli ay makapagbahagi po ng salita ng Diyos po. At sa ating po mga kapatiran, magandang umaga po sa inyo pong lahat. At ngayong umaga, dito po tayo sa ating pong text. John chapter 15, verse number 1 down to 7. John 15, verse number 1 down to 7. Sabi ng Bible dito, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the words which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit itself except it abide. The vine no more can ye, except ye abide in me. I am the true vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and man gather them up and cast them into the fire, and they are burned. Verse 7, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. So, ngayong umaga mga kapatid, ang topic po ng ating pong pag-aaralan, evidences of abiding in Christ. Evidences of abiding in Christ. So, mga ebidensya ng pananatili natin sa Panginoon. So, manatili sa Panginoon. So, mga ebidensya ng pananatili sa Panginoon. So, tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos ng dakila, maraming pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa bawat isa, sa mga sumusubaybay, susuporta Panginoon sa programa ng Salita ng Buhay. Salamat din po sa mga kapastoran na siyang ginagamit ng Panginoon sa araw-araw upang magbahagi, Panginoon, ng inyong pong mga salita upang ang mga Kristiyano, mga kapanay, mananampalataya ay magkaroon ng kalakasang espiritual. Panginoon, dinadalain ko po sa inyo ngayong umagang ito, Panginoon, na inyong pong mga salita ay maging pagpapala po sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ito po, Panginoon Diyos, ay maging kalakasan ng aming pong espiritual. So, salamat Panginoon, at kayo po ang may taas, kami siyang may baba sa umagang ito. Pangunahan niyo po kami, gabayan niyo po kami, Panginoon Diyos. Ito po ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus na tagapagligtas. Amen. Okay, so muli, magandang umaga sa ating lahat. So, ang topic po natin ngayong umaga, evidences of abiding in Christ. Mga ebidensya ng pananatili natin sa Panginoon. Minsan, maraming Kristiyano ay on and off, no? May mga Kristiyano na on and off sa paglilingkod. Merong oras na may apoy tayo, no, sa paglilingkod, pero minsan dry tayo. Tayo ay tuyo o natutuyo ang paglilingkod po natin sa Panginoon. So ano po yung dahilan bakit po tayo ay natutuyo sa paglilingkod natin? Bakit natutuyo yung paglilingkod natin sa Panginoon? Kasi tayo po ay lumalayo, no? Tayo po ay lumalayo sa Diyos, no? Lumalayo tayo sa Diyos, so dapat lagi tayong konektado sa Panginoon, no? Ang Kristiyano dapat laging konektado sa Panginoon para hindi po manunuyo, hindi po siya mag-alalanta, no? Ano po? At kumbaga siya po ay magkakaroon ng lakas, no?
kapag ang Kristiyano po ay laging nasa Panginoon, no? At nananatili sa Panginoon. So, the evidence or evidences of abiding in Christ, number one, being attached to the vine, bearing more and much fruit. So, ang pananatili sa Panginoon, ang pananatili sa Diyos, mga kapatid, ay ito po ang magdadala o magbibigay sa atin ng bunga at mas marami pang bunga. Ang sabi ng verse 4, manatili kayo sa akin at ako sa inyo. Kung paanong ang saga ay hindi makakapamunga sa kanyang sarili maliban na ito ay manatili sa puno ng ubas, hindi rin kayo makakapamunga maliban sa akin. So mga kapatid, mga mahal ko mananampalataya, kapwa ko mananampalataya, ano po, tayo po bilang isang Kristiyano, hindi po tayo lalago at hindi po tayo magbubunga kung tayo po, kung ang Kristiyano po ay malayo sa Panginoon, no? Hiwalay siya sa Diyos at hindi siya nananatili sa paglilingkod sa Panginoon. So, hindi po kayang mabuhay ng sanga. No, kung titingnan po natin sa isang puno, hindi po kayang mamuhay ng sanga ng sarili niya lang. O, kung mayroon pong isang puno, mayroong puno, tapos ang sanga ay ihiwalay mo, no? Putulin mo yung sanga, no, sa isang puno at ihiwalay mo ang sanga doon sa isang puno. Ang mangyayari po sa sanga, ito po ay matutuyo, ito po ay mabubulok, no? At ito po ay gagawin lamang panggatong, no? Susunugin lamang po ito. So, ganun din po sa buhay nating spiritual, mga kapatid. Kung ang Kristiyano po ay nananatili sa Panginoon, konektado sa Diyos, na po ang Kristiyano po ay hindi siya malalanta. Yung kanyang paglilingkod sa Panginoon ay hindi malalanta. No po. Kaya nga po mga kapatid, ang isang sanga ay hindi niya kayang magbunga, no, kapag malayo siya sa isang puno o sa puno na kanyang pinanggalingan. Ganun din po tayo mga kapatid, tayo po mga Kristiyano, ay kung tayo po malayo sa Diyos, ay hindi rin po tayo magkakaroon ng bunga. No? Hindi tayo magkakaroon ng bunga kung tayo po ay malapit sa Panginoon, malayo sa Panginoon. Ano po? Hiwalay, no? Kapag hiwalay ang sanga sa puno, ito ay matutuyo. Ano po? Mahina at hindi magkakabunga. Ano po mga kapatid? Ngunit kapag ang sanga po, no, kapag ang sanga ay nakadikit sa puno, ito ay buhay. Amen. Kapag ang sanga po ay nakadikit sa puno, ito ay buhay, masigla, nagbubunga. No? Masigla, masaya, magandang tignan ang puno, ang sanga na mayroong bunga. Kapag ang sanga ay nanatili sa puno, ito po ay magbubunga. Kagaya po natin mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, kapag tayo po ay hiwalay sa puno, sa Diyos, hiwalay tayo sa Panginoon, hindi po tayo magbubunga. No? Hindi po tayo lalago, hindi po tayo magiging kagamit-gamit ng Panginoon. So, alam niyo po mga kapatid, hindi po natin kayang baguhin yung ating sarili. No? At hindi po natin kayang magbago, hindi po natin kayang magbunga, no, ng sarili lang natin. Hindi natin kayang magbunga ng sarili lang natin, kundi mga kapatid ay yung ating closeness sa Panginoon. No? Ang magbibigay ng bunga sa atin mga kapatid ay yung pagiging closeness natin sa Panginoon, yung close relationship natin sa Panginoon. So prayer and Bible reading, no, sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, no, ng Biblia, ay sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Panginoon, yun po yung magpapalago, yun po yung maglalabas, doon po lalabas yung bunga, no, yung doon po lalabas yung pagiging mabunga ng isang Kristiyano. Amen po. So, dapat ang Kristiyano manatili sa Panginoon, no? So, number 2,
Evidences of abiding in Christ. Number two, prayer are answered. No? Prayer are answered. Meron pong kasagutan ang panalangin. Sabi nga ng verse 7, no, chapter 15, verse 7 ng Book of John, kung kayo'y mananatili sa akin at ang aking mga salita'y manatili sa inyo, hihilingin nyo ang anumang inyong naisin, at ito ay mangyayari sa inyo. So mga kapatid, ay malinaw mga kapatid, yung panalangin natin ay nagiging align, no? Nagiging align sa kalooban ng Diyos, no? Kaya niya ito sinasagot. Kaya nga kapag naka-align ang puso natin sa Panginoon, ay nagiging God-centered rin po tayo. Yung ating pong prayer, yung ating pong panalangin ay nagiging God-centered. No, ibig sabihin, hindi lang tayo nagpipray, Lord, tulungan mo ko, Lord, bigyan mo ko, Lord, bless mo ko. Kundi ang nagiging panalangin natin, Panginoon, gamitin niyo po ako. No, nagiging God-centered yung ating prayer. Hindi lang tayo laging nakahingi sa Panginoon. Kundi ang panalangin po natin ay gamitin niyo po ako, Panginoon. Gamitin niyo po ako na mag-akay ng kaluluwa. Gamitin niyo po ako na maglingkod sa inyo, Panginoon. So yung nagiging panalangin po natin bilang isang Kristiyano, at meron po yung kasagutan. No, kapag tayo ay nananatili sa Panginoon at kapag tayo po ay nananatiling naglilingkod sa Panginoon. So, prayer are answer. May answer po, may prayer answer po ang Kristiyano. No? Pangako ng Diyos yan eh. Kapag tayo nanatili sa Panginoon, anumang hihingiin natin, ibibigay ng Diyos. No? Kasi pangako ng Panginoon yan. Kaya, manatili tayo mga kapatid na nananatili sa paglilingkod sa Panginoon. Number 3, last na po, fruit shall remain. No? Fruit shall remain. Hindi lang po magkakaroon tayo ng kasagutan ng panalangin, no? Hindi lang po tayo magkakaroon ng mas maraming bunga, hindi lang po tayo magkakaroon ng masaganang bunga, no? Kundi merong kasagutan ng panalangin at yung ating bunga number 3 ay mananatili. Mananatili po, no? Sa verse 5, ang sabi, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Siya na mananatili sa akin at ako'y sa kanya, siya ay magbubunga ng sagana. Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, kayo ay hindi makakagawa ng anumang. No, so, without God, we are nothing mga kapatid. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. We are nothing po mga kapatid. Kaya manatili tayo sa Panginoon, manatili tayong naglilingkod sa Panginoon dahil kung wala tayo sa Panginoon, hindi tayo magagamit ng Panginoon at hindi tayo makakapaglingkod sa Panginoon, no? So alam niyo po, yung bunga natin bilang isang mga mananampalataya kay Kristo ay meron po itong eternal value. No, meron po yang eternal value. Hindi po sayang, no? Hindi po sayang ang ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon. Hindi po sayang 'yan, no? Kagaya po ng pagso-soul winning, pag-aakay ng kaluluwa, hindi po sayang 'yan. Hindi po sayang yung oras na ibinibigay mo sa Panginoon sa pag-aakay ng kaluluwa para sa Diyos. No? Kasi meron yung bunga. No, kapag nag-soul winning ka, nag-share ka ng Bible, bibigyan ka ng Diyos ng bunga. At pwedeng manatili po yan, pwedeng palaguin ng Panginoon yan. At kapag ikay nag-akay ng kaluluwa, nag-soul winning ka mga kapatid, meron kang reward sa langit. No, meron kang reward. Merong pagpapala sa langit. Yan po. At kaya nga po mga kapatid, ay tayo bilang isang mananampalataya, huwag tayong magsawa na maglingkod sa Panginoon. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Magpatuloy tayo. Magpatuloy na naglilingkod sa Panginoon na merong katapatan, no, sa Panginoon sapagkat alam po nyo
Mga kapatid, ang panahon po natin ay ah, palala ng palala, ano po, paiba ng paiba ang takbo ng panahon po natin at mas marami na mapapahamak sa impyerno kung tayo pong mga Kristiyano ay hihiwalay pa sa Diyos, kung tayo pong mga Kristiyano ay lalayo pa sa Panginoon at hindi magpapatuloy sa Panginoon, kung babalikan pa natin ang ating mga dating gawin ng buhay, yung babalikan pa natin ang bisyo natin, lalayo tayo sa Diyos. So walang mangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Kaya nga po, bilang isang mananampalataya ay lagi nating isipin na we are nothing without God. Wala tayong magagawa, no? Kaya dapat bilang isang mananampalataya ay manatili tayo sa kalooban ng Diyos, manatili tayong naglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon, mga kapatid, ang siyang makapagbibigay sa atin, no, ng mga pagpapalang spiritual blessing. Ano po, merong spiritual blessing ang Panginoon, no, kapag tayo po ay nananatiling naglilingkod sa Panginoon, no, tayo po ay magiging fruitful, no. Pag tayo po ay nananatili naglilingkod sa Panginoon, ay magkakaroon tayo ng bunga at magkakaroon tayo ng kasagutan ng panalangin at meron tayong spiritual blessing na manggagaling sa Panginoon. No? So, kaya mga kapatid, manatili tayong naglilingkod sa Panginoon. I hope and I pray naging pagpapala po sa ating ngayong umaga ang maikling mensaheng ito na maging encouragement sa atin na tayo po ay nanatiling maglilingkod sa Panginoon. Tayo po manalangin, dakila namin Diyos muli. Maraming pong salamat sa umagang ito na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa inyo po mga salita. Pagpalain niyo po ito. Patawad muli sa mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So muli, magandang umaga. Sana naging blessing at pagpapala po sa atin ang salita ng Panginoon. Magandang umaga and God bless everyone.